Good day, Architect Manula. We would like to ask you some questions about the current situation of STEM in the Philippines and the government effort to enhance it. But first, can you please give us your short background about yourself? Okay, so I am Architect Arjun Macard Manulat. I am from Universal Colleges of Parañaque. Okay, I graduated year 2018. I took the board exam last 2022. I took Master Summer and on February 2022, and I took Architecture Licensure exam on the same year, June 2022. And now I am a freelance architect as well as I am a professor here at Universal College of Parañaque. So here's the question. What do you think is the current state situation, common problem of the STEM strand in the Philippines? Okay. To be honest, hindi ko naabutan ang STEM strand. So, from 4th year high school, diretso na ako ng college. So, though may mga idea ako, kasi yung pinsan ko na pinapaaral namin is I-enroll na siya for STEM. So, currently, ang STEM, okay naman ang STEM since mas nadadagdagan ang kaalaman ng mga students about the programs na ino-offer ng STEM. But actually, for me, pwede ba ika? Good days. Good. Thank you. Thank you. To be honest, nakukulangan lang ako sa nagiging execution pagdating doon sa STEM or sa strand. Do you have an idea about how government solve this problem? Okay. There are a lot of problems regarding with STEM strand. Kasi merong nagsasabi, may ibang mga magulang na parang, okay, sige, K-12, tanggalin na lang natin. Kasi hindi naman nakakatulong, lalo na sa mga kabataan na parang gusto maghanap ng trabaho. Kasi sa some of my friends and yung mga fellow friends, yung mga parents na nakakausap ko, ang sinasabi nila is hindi naman nakakatulong dahil ang kinukuha din naman ng mga employers ay yung mga college grad. So hindi nagiging parang standard na kapag nakatapos ka ng K-12, sigurado makakapag-apply ka ng trabaho. So I think yung tawag nito, yung ginagawa ng gobyerno para masolusyonan yun. Okay? Yun yung pinaka-point ng lahat. Okay? So, siguro doon lang nagkukulang. Okay? Doon sa information and doon sa kung paano nila siguro masasabihan yung ibang employer. What do you think is the possible solution for this problem? Well, ang isa sa mga nakikita kong solution para dito kasi medyo matagal na din yung naging years ng K-12 or ng STEM strand. Sa akin lang, para sa akin, siguro mas maganda kung tanggalin na lang siya. Hindi naman siya naging beneficial dun sa mga students. Or hindi naman siya, may mga percentage, maliit na percentage, para sa akin opinion ko lang naman to, na nakakatulong siya sa mga students. Lalo na kung direct kayo ng college, mas equipped kayo sa college. Pero kasi hindi siya sapat, o hindi siya sapat na program para sa mga students para sabihin mo na mag-e-excel sila or talagang ma-equip sila kasi ganun pa rin yung 2 years na yun parang nasasayang lang din kung hindi din naman nila nagagamit ng masyado, lalo na sa atin architecture, wala naman tayong strand tungkol sa direct na architecture talaga na program, diba? So yun yung isa sa mga problem din. So, paano yung mga students na mag-take ng architecture pero hindi naman align doon sa STEM or sa strand na gusto nila. So, medyo na hindi ko lang mag-gets yung idea about it. Okay, so siguro para sa akin is siguro kung mabibig or kasi sa ngayon pinag-aaralan na kung tatanggalin or hindi.
Pero kung matatanggal na, siguro mas How would this affect our society and economy? society and economy. I think sa society and economy, mahirap kasi siyang sagutin, lalo in general siya. Hindi mo siya pwedeng sabihin na in a specific answers. Kasi madaming factors ang i-consider mo kung ano ba yung magiging epekto niya sa lipunan at sa ekonomiya ng bansa. Pero kung ako tatanungin sa ekonomiya, I think magiging same lang din siguro kasi sa atin is talagang medyo lugmok lang yung ekonomiya natin, not because by that, but pero isa sa pinakamalaking factor is yung education. Syempre, yung quality ng edukasyon natin. So kung hindi naman natin maaayos ang quality ng education, kahit na magdagdag pa tayo ng kahit ilang years ng program bago dumating ng college, hindi pa din tayo aangat. Okay? So yun yung nagiging problem. Quality, yung kwalidad ng edukasyon. How do you see the future of STEM here in the Philippines? The future of STEM here in the Philippines. Actually, I don't know kung ano yung magiging future ng STEM. Kasi kayo, di ba, nag-STEM, di ba kayo, nag-K-12 kayo. So, hindi ko naman sigurado din, actually. Kasi, sa nakikita ko, parang hindi naman din natin nagagamit, lalo na sa atin. I am speaking dun sa program or sa kurso natin eh. So, hindi ko nakikita yung relevance nung STEM doon sa atin, sa architecture. I don't know sa ibang program, sa course kung meron. Pero sa atin medyo wala. Depende na lang siguro sa ibang science or kung ano mga technicalities. Drafting siguro pwede, pero yung kabuuan parang wala akong nakikitang relevance. So yung magiging future ng STEM, nadagdagan lang, pero kung yun nga, yung sinasabi ko, kung yung kwalidad ng edukasyon ay hindi din maayos, wala din kwenta. Okay. So wala din kwenta na kahit magdagdag ka pa ng ilang programs, kung hindi naman maayos yung kasahod, yung kalidad ng facilities, okay, mapa-public man or mapa-private, okay, quality, education, wala din, okay, so wala din mangyayari. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Yeah.